May dumating nga na naman ako na malaking parcel nung nakaraan at sa sobrang gaganda, deserve nga nitong ma-flex. Pero syempre, bago nga yun, hi, hello, welcome to my vlog. Oh, baka may magsabi na naman dyan na pabebe na naman ako sa voice over ko ha. Ganto na po talaga yung boses ko kaya wala na po tayong magagawa dyan. Kung ayaw mong marinig, i-scroll mo na lang. Uy, hindi. Nung nakaraan pa nga dumating tong parcel na to at actually, nabuksan ko na rin talaga siya. May bisita kasi kami nung dumating nga to kaya nga pinakita ko din sa kanila. Pero madali ang unboxing nga lang yon dahil busy rin talaga kami nung mga araw na yon. Kaya nga hindi na rin ako nakapag-video at plan ko na nga lang na i-re-unbox ito dahil deserve nyo din tong makita mga ate. Pagbukas ko nga ng box, una ko talagang nakita itong napakagandang lutuan. Grabe, akala ko talaga tapos na yung pagpapadala sa akin dahil nakumpleto na nga yung mga lutuan ko. Pero ito may na-receive nga na naman tayo. Tapos another karote brand nga na naman tong pinadala sa atin. Madadagdagan na naman yung display ko dito sa kusina. Sa totoo lang kasi sa dami ko nang lutuan, isa lang talaga yung pinaka nagagamit ko. Sa sobrang gaganda kasi nitong mga pinapadala sa akin, parang deserve na lang talaga nilang i-display. Tapos ito ate, meron nga na naman tayong mga kutsilyo at saka teaspoon. Hindi na nga rin malulungkot yung gunting ko dito sa bahay dahil meron na nga rin siyang kasama. Next ko namang inopen, ito nga set ng pitchel at saka mga baso. Grabe, sobrang ganda nga nito at nakakatuwa nga yung nagpadala sa akin dahil alam niyang wala pa akong pitchel dito sa bahay. Kaya nga minsan talaga kapag gusto nga naming mag-juice, hindi nga namin alam kung saan nga kami magtitimpla. Alam nyo ba, habang binubuksan ko nga tong mga parcel na to, may naiisip nga na naman ako. Parang kailangan ko na nga magka-side table dito sa sala na paglalagyan ng mga to, para nga pag may bisita, dyan na nga lang din sila kukuha. Kagaya na lang nito, may mga gamit na nga ako sa pang-coffee, kaya nga kailangan ko na rin talaga magkaroon ng coffee area. Meron nga ako nakita sa Centro Mall na maliit na lamesa na pwede nga gawing side table. Pero dahil mall nga, ang mahal nga ng presyo, kaya nga titingin na lang din ako online. Kung gusto niya nga rin ng mga ganitong magagandang gamit sa kusina, pwedeng-pwede nyo nga i-search yung pinagbilhan nga no nagpadala sa akin. Diyos ko ate, sa sobrang dami ng pinadala sa akin, alam nyo na good quality talaga yung mga tinda dyan. Siya, syempre, saan pa ba mapupunta to? Di sa pagje-general cleaning nga na naman. Na-excite din talaga kasi ako na magkaroon nga ng pantry area para nga sa mga bisita. Pero dahil maliit nga lang itong bahay, kailangan nga muna nating pag-isipan kung saan nga magandang ipwesto. Kaya ayan, sige, hiluhin na naman ang gamit dito sa bahay. Pati yung mga anak ko hindi na rin alam kung saan sila pupwesto. Tinry ko nga munang ilipat dito yung sofa namin dahil titignan ko nga rin kung maganda nga ilagay yung side table doon sa pinagtanggalan nitong sofa. Tapos plan ko na nga rin ilipat dito. Ilagayan ko nga ng abubot doon sa likod ng pintuan. Palagi ko na lang kasi yung inaayos at kapag kinalkal nga ng mga bata, magulungan na naman. At ang sakit din talaga sa mata kaya nga itatago ko na lang din dito. Pero syempre bago ko nga ilipat yon, nilinis ko na nga muna yung pagpupwestuhan nun. At nung malinis ko na nga, inumpisahan ko na nga rin itulak tong istante na to. Grabe, sobrang bigat din talaga. At dahil wala nga ang Papa J, no choice din tayo kundi nga tayo lang din ang maglilipat niyan. O diba, ginusto mo yan? Sa mga kananay ko dyan, alam nyo ito na lang talaga yung libangan natin, ang magpaikot-ikot nga ng gamit sa loob ng bahay. Yung magugulat na lang talaga yung asawa mo pag uwi niya galing trabaho dahil naiba nga na naman yung pesto ng mga gamit nyo sa bahay. O siya, ayan ate, nang maipwesto ko na nga yung istante, inayos ko na nga rin yung mga dapat na nakalagay dito. Sabi sa inyo, behind every curtain, nandun nga yung mga tambak. Pero syempre, kahit nga tambakan na dito sa likod, aayusin pa nga rin natin yan para nga hindi rin masakit sa mata. Dahil ate, kapag may bisita ka nga, hindi nga maiwasan, nasisilip din sila dyan. At dahil mukhang kaya ko naman na din buhatin itong sako ng bigas, sinalin ko na nga rin dito sa lagayan ko para nga maipwesto ko na rin ng maayos itong bigasan dito nga sa ilalim ng lutuan ko. Dahil kapag inantay ko pa nga ang Papa J na isalin yan dyan, ay naku ate, mauubos na lang yung bigas dyan sa sako. Hay, salamat, natapos din. Oops, teka lang. Kapag may nakita kayong ad sa dulo ng video na to, baka naman pwede mag-nyo ng skip. Wala akong 30 seconds yan, mga mi. Salamat!